Okay lang po yan, ma'am. Mabait yan si Top 1. Oh, so ito mga kababayan. Ito na, dito tayo kay Digong at kay Hanilet. Bakit kaya ito? Actually, mga kababayan, mahalagang balita po ito Kahit sabihin natin na minsan naaasar tayo, nabubuisit tayo, at saka paulit-ulit na lang, digong, hindi pa po pwedeng mamatay na lang siya para matapos na, para 40 days na lang, tapos 1 year anniversary, tapos makakalimutan na. Hindi ba ganun? Para matapos na, di ba? Di ba? Kasi nakakasawa kaya. Di ba? Oh, di ba, Ma'am Rosario? Nakakasawa kay Ma'am Ami Campbell, hello po. Di ba balita natin sunod, Digong patay na. Oh, di ba? Tapos 40 days, tapos 1 year anniversary, tapos. Di ba? Ganun naman ang buhay. Oh, pag marami kang kaibigan, naalala ka. Pag marami kang utang, nawawala ka bigla. Tapos pag namatay ka, may 40 days, naalala ka. Tapos 1 year anniversary, naalala ka. Tapos pagkatapos 1 year anniversary, wala na, nakakalimutan ka na, patay ka na Di ba? So, ganun na lang dapat. So, ito po, mga kababayan. Actually, mga kababayan, mahalaga po talaga ito at totoo po ang ating pag-uusapan. Speaking of patay, hindi pa po patay si Digong Oo, hindi pa po siya patay. Pero pag-uusapan natin kasi parang mamamatay na nga. Di ba? Pag-usapan natin si Digong pero hindi pa po siya patay. Pero parang gano'n na nga. Bakit ko ba nasabi? Pakinggan natin itong interview ni Maharlika sa kanyang common law wife na si Hanilet Avancenia. So, ano nga ba ang interview ni Maharlika? Ito, pakinggan natin mga kababayan. Ito, Miss Hanilet Avancenia nagsalita na pinagbawalan makadalaw kay PRRD. So, ito po Wait lang mga kababayan may ads lang si Maharlika. Siyempre, panoorin. Lutein Gumis. Oy, Ma'am Ami Campbell, maraming salamat sa iyong papoy na mano na $20 super sticker. Thank you so much po. So, ito po mga kababayan. Ayan. PVC62. Ayan, may galab shoutout po. Ito po ay channel po ito ni Maharlika, mga kababayan, ni Buljak TV. Ayan po si Hanilet. In-interview po ni Maharlika si Hanilet kung bakit daw pinagbawalan itong pumasok at bakit, anong rason at sinong nagbawal. Ito mga kababayan, ipapakinig ko sa inyo, hindi ko lang masyadong ganyan kasi i-copyright ako dito. Alam niyo naman pag mga DDS, mahilig mag-copyright kasi bakit? Nabubutasan nasusunog So ito na. Ito ang unang tanong ni Maharlika, mga kababayan. Ang tanong kasi niya dito, naka-type lang. Bukod sa pagbisita ninyo noong 1 linggo, anong sunod? Nakadalaw na ba kayo muli kay PRRD? Ayan. Hindi na. Hindi na daw. Kasi nga, ang nangyari nun, wala akong, di ba sabi ni VP siya, may 7, 9 na warnings, di ba? Ako, nung pagbisita ko nung hapon na yon, 5 minutes bago matapos ang visitation time namin, sinabihan ako nung isa doon, sabi niya na, nung July 19 daw, nung phone conversation namin, meron daw akong sinabi. Sabi ko, about the case. Sabi ko, I don't know anything about the case. Ganun pala mga kababayan. Ang rason pala na pinagbawalan si Hanilet na bumisita doon, kasi sa phone call daw ni Digong at ni Hanilet, may nabigkas pala si Hanilet patungkol sa kaso. Ang problema pala mga kababayan, bawal po pala pag-usapan ang about sa kaso-kaso, about sa mga legal action. Kasi si Sara nga dati, sabi ni Sara mga kababayan, na kahit siya daw, lahat ng usapan nila ni Digong ay naka-record at naririnig daw ng ICC. So pag magbigkas ka kasi doon na baka may hinihirit si Hanilet dito na, kasi di ba mga kababayan, ilang beses ako nagsabi na kapag si Kaufman ay lagi ninyong gawing lawyer dyan, walang mangyayari kay Digong. Pipirahan at pipirahan lang si Digong yan. So ngayon siguro, nag-advise siguro si Hanilet doon, tumawag kay Digong na palitan na yung lawyer mo, yung abogado ni mo, palitan na dapat. Siyempre, kahit magbisaya sila doon, kahit magtagalog sila doon, naiintindihan yan ng taga-ICC kasi may mga translator yan at take note. Marami din po mga Pilipinong nagtatrabaho doon.
'Di ba? Siguro may mga, sabi nga ni Hanilet, may nabigkas daw siya patungkol sa lawyer daw. Oh, baka siguro humirit itong si Hanilet, nakiusap kay Digong, palitan mo na yung abogado mo kay katagal na dito, tignan mo, butot balat ka na. Oh, I'm sure kapag butot balat ka na, dax ka na lalo niyan. Ang problema, narinig. Kaya siguro pinagbawalan, may warning pala. Kada usap pala nila, kada phone conversation pala, naririnig, minumonitor pala. Oo, ng tawag dito, ng ICC yan. Kasi kung naalala ninyo mga kababayan, sa Amerika kapag nakakulong ka, malaking salamin lang yan. Tapos alam mo yung salamin lang tapos telepono lang ang usapan ninyo. Andun sa loob si Digong, nandiyan ka sa labas, tapos nakatelepon lang kayo. Di ba may mga ganyan sa movie, mga kababayan sa Amerika? Hindi ba ganun? Hindi ba ganun yung ano nila? Usapan. Tapos iba pa yung papasok ka sa loob, hilot-hilutin mo siya, massage mo, 'di ba? Naririnig pala bawat usapan. At which is kinonfirm din po yan ni Sarah na naririnig daw at naka-record daw ang kanilang pinag-uusapan. So ngayon, mga kababayan, yun pala. Oo, ang dahilan. May warning na pala si Sarah noon paulit-ulit kaya pinagbawalan siyang pumasok doon. At may warning na din po daw si Hanilet kaya pinagbawalan din siyang nakapasok doon. So ito, continue natin. Kaufman is not discussing anything about the case. Wala daw siyang you know diniscuss. that, Mr. Kaufman. I have not asked a single paper from you on whatever it is that you are doing, so I cannot talk about the case. And also, nung time na yun, 5 minutes bago matapos, sinabihan na lang ako na isususpend daw ako. Ang sabi pa nga ni PRD, doon sa lalaki na sabi niya, you cannot do that. Ginanyan niya. Kasi, he is expecting me. He knows that this is my turn. This is my time right now. This is my schedule to visit him. Sinuspended pala yung visit niya kasi may narinig pala na patungkol sa lawyer na kimirot about sa case. Sabi naman ni Hanilet, kahit daw ulit-ulitin at iparinig daw kay Kaufman, may recordings daw, wala naman daw siyang binigkas patungkol sa case or sa kaso or sa lawyer. Pero ang problema naman, imposible naman, no, na hindi ito matrace ng mga taga-ICC kasi si Kaufman naman ang papagalitan ngayon ng ICC. 'Di ba? Kaya ngayon mga kababayan, sabi nga ni Ma'am Barbara Butler, ayan, tama Ken, Stephens, usapan laging record, like here in Australia, kahit letters, babasahin nila muna before given to the prisoner. Di ba? So kung meron kang sasabihin hindi maganda, talaga namang masuspended ka. Tapos sunod mga kababayan, ito nga, naglabas ng saluubin itong si Hanilet kasi ang sabi nga niya dito, bakit ako pinagbawalang pumasok? Kahit naman iparinig ko kay Kaufman, wala naman akong sinabing ganito ganyan. Na which is kahit si Sarah nga daw, 7 daw ang warning ni Sarah, sa kanya daw nagulat siya, 9 na daw ang warning niya, kaya sinuspended daw siya. Ngayon, ang pinagbintangan nila ay si Kaufman daw ang nagsuspended. Hindi po si Kaufman ang nagsuspended niyan. Alam nyo kung bakit? Hindi po malaman ng ICC yan kung walang recording. So, ibig sabihin, tama nga yung sabi ni Sarah, nire-record bawat usapan. So, syempre, kahit sabihin mo magbisaya sila magtagalog dyan, may mata-translate yan. Ngayon, ang gustong iparating ni Hanilet mga kababayan, sabi niya, bigyan nyo naman ako ng konsiderasyon. Kasi kung kayo ang nasa kalagayan ko, Mr. Kaufman, ikaw yung asawa, tapos asawa mo nakakulong, anong reaksyon mo? Siyempre, mag-ano ka niyan, wag worry ka, nagki-care ka sa asawa mo Sabi daw, ganon, ni Hanilet. Tapos sabi niya, alam mo sa totoo lang, nung unang pasok daw ni Hanilet nung nakaraang araw, tinusok daw niya dito yung dibdib ni Digong kasi, siyempre, nurse siya. Alam niya, ang payat na daw ni Digong, sobra, ang lalim na daw yung dito. Yung, di ba, pag nangayayat ka, parang asong ulol. Di ba, yung asong ulol, butot balat, ang lalalim, nakikita na daw yung mga ribs. Sabi ni Hanilet. Kaya mga kababayan, sa madaling salita, kung malalim na yung dito, ang kinabahala ni Hanilet ay baka daw matsugi. Hindi naman daw, God forbidden, sabi niya, simbako palayo sa Bisaya. Hindi naman daw niya dinadasal na ganun. Baka daw kasi mamatay, tapos instead na makausap pa niya bago mamatay, pinagbawalan pa siya. Di ba? Di ba?
Ganun yon mga kababayan. Oh, akala siguro nila, Sir Jericel Puno, tanga ang ICC. Di ba? Oh, yung collarbone dito. Oh, pakinggan nyo ha mga kababayan. Dito banda ko narinig yun eh. Of my daughter Oh. is the father of VP, Paulo, and Ayan. are concerned about the life of this man. Hindi ka na nagalit eh. Galit ka na doon for me. You know, I know you are protecting your practice. I don't know if you're trying to prove something. Pero kami, we are concerned about the life of this man. He is family. He is the father of my daughter. He is the father of VP, Paulo, and Baste. So, yun lang. Sabi ko nga, balikta rin natin. Ang asawa, ikaw ang nasa loob. Ano kaya ang gawain ng asawa mo? Di ba? So ito yung pangalawang tanong mga kababayan. Ano yung phone conversation nyo ni PRRD noong July 19 na naging dahilan kung bakit hindi ka pinayagang bumisita? O, ito po yung tanong ni Maharlika. So, sagot ni Hanilet. Ito po. Ano daw yung phone conversation? Ang sinabi niya sa akin July 19, and to tell you honestly, hindi niya ma-point out kung ano. Wala siya binigay sa akin notice. I'm supposed to receive it. And then, if he was able to hear it or napansin niya na nung July 19 pa nung phone conversation, why not call me up? Kasi nung one time na si VP na nag-violate na pinasa niya ang phone, kinuha kagad ang attention niya, di ba? So, sana nakakuha ako ng kapalit ko. Di ba sila VP din? Sila VP din, di ba? Pag sa ang isang na narinig ko sa kanya, bahala na miski mag-isa siya. Kaya niya nang sabihin sa ICC na na mali ang ginagawa niyo for doing this to this man. Tapos yun na nga yung ini-expect na alam ni VP ako na kung sa Bisaya paturno na ako ni karon. So turn down ni Hanilet ngayon. So, tawag Toka daw ni Hanilet this month na siya daw ang magbantay. Ma'am Delia Rosario, Teresa Porcilo po. So, ang problema nga mga kababayan, meron daw nabigkas si Hanilet na hindi daw niya alam kung meron bang about sa ganito, ganyan. Nagulat daw siya, pinagbawalan siya nung lalaki doon sa loob ng ICC at kinausap nga daw siya ni Kaufman. Ngayon, ang problema mga kababayan, sabi nga ni Hanilet, kami, mag-care lang kami sa tao na yan kasi syempre tatayan ng anak ko, tatayan ni Sarah, tatayan ni Pulong at ni Baste, kami mga nandito, concern lang. So kung kayo ang nasa sitwasyon namin, malamang mag-care din kayo, di ba? Mababahala din kayo. Syempre 80 anyos na yan, di ba? Sabi pa nga ni Hanilet dito mga kababayan na depressed na yung tao Alam ko depressed na yan. Bakit? Kasi alam ko yan, matagal ko nang nakasama yan, asawa ko yan Alam ko, kapag hindi niya gusto sa isang lugar, malulungkot yan. Alam ko, kapag hindi niya gusto, talagang mai-depress yan, mai-stress yan, papayat yan. Alam ko, sabi niya. So, ang gustong iparating ni Hanilet, para habang buhay pa daw, makakausap niya. Kaysa naman daw, mamatay na, hindi niya nakakausap. Kaya sabi ko nga sa inyo mga kababayan, nakakasawa, pakinggan pa ulit-ulit yung ganitong issue ni Duterte. Dapat mamatay na lang para 40 days ang sunod, tapos 1 year anniversary, tapos tapos na ang usapan. Diba? Ma'am Eriglo Alamedan kay Ma'am Lili Tonini. Ganun dapat. Ito ang sabi ni Hanilet. Yun ang doon. May ako ng opinion sa lawyer. So siguro, nagkwentuhan si Digong at si Hanilet, siguro nagtanong-tanong siya kasi wala naman daw siyang alam about sa law kasi nurse nga siya. Siguro nakwento niya na nanghingi, ito nakakasabi lang niya dito, nanghingi naman daw siya mga legal actions o kayo mga sa lawyer daw, nagtatanong daw siya kung anong dapat na kaso na yan, dapat kasong ganun. So, wala daw siyang alam. Siguro nakwento niya yan kay Digong kasi nga, may nabigkas siya na legal ganyan, legal ganon. Siyempre, alam naman natin pag sinabing ganyan, hindi naman tanga ang ICC, naiintindihan nila yan, may translator yan Tapos ito pa nga ang sabi niya, dito mga kababayan, sa interview, actually mahaba po kasi ito mga kababayan, ang sabi kasi niya dito sa interview ni Maharlika na bakit daw si Nicholas Kaufman hindi daw pupunta ng Pilipinas at mag-investigate. Total, binabayaran naman
Hindi ba daw si Nicholas Kaufman pupunta ng Pilipinas para tanungin yung ganito, tanungin yung ganyan, imbestigahin yung ganito, para may panglaban daw pagdating sa oras or araw ng trial ni Digong sa September, para may pangsagot si Kaufman. Kasi nga, mahirap daw kasi i-defend ng isang abogado na never been nakapunta sa lugar na pinangyarihan. So, saan daw magkukuha si Kaufman ng sagot at panglaban doon sa trial sa September? Yun ang sabi ni Hanilet. Ano daw, malabo yan, sinabi ni Hanilet. Hindi, sinabi. Several times Ito, ako nag-email eh. Sabi ko, have mercy on the man, 80 years old. You know, you only get to talk to him 1 hour a day, Monday to Fridays, not on weekends. You don't see him 23 hours a day. He can, I'm telling you, I am 110% sure na may depression na yan. Ngayon, dinideprive mo ako na sabi niya 100% sure na may depression na yan. Tapos ngayon dinideprive mo ako, hindi mo ko papasukin diyan. Kilala ko yung asawa ko, malalim na daw nga yun dito sa liig ni Digong, malalim na. So ibig sabihin pag ganyan kapayat, alam daw niya asawa niya na depressed na yan. Tapos dinideprive pa siya na hindi siya papasukin. Sabi ni Hanilet. Actually mga kababayan, sinasummarize ko lang yung sinasabi ni Hanilet dito kasi mahaba po ito. 'Di ba? So, ito pa nga continue ha. Lahat ng sinasabi ko galing dito kay Hanilet to ha. Sinasummarize ko lang. Sita siya na may maalam niya nandito ako. Dinideprive mo ako na may mabisita siya, at least may makausap siya na family. You know, I am telling you, he can stay in his room, he can stay sleeping for 24 hours. Kilala ko na yung tao. Kilala, Saka sabi ko, asawa ko yan, sabi niya. Opinion ko lahat, attorney, puro lang suggestion ba? Sabi ko, hindi ba kayo pupunta ng Pilipinas, kukuha ng whatever, di ba? Parang ganun, di ba? You should... di ba? Tinanong daw niya si Kaufman, hindi ka ba pupunta ng Pilipinas, mag-investigate, kukuha ka ng pangsagot, panglaban dyan sa kaso na yan, wala ka bang planong ganon? So, sinasuggest daw niya kay Kaufman. So, tama nga sinasabi ko. Actually, napanood ko na to kanina eh. Sinasummarize ko lang. Ito pa. At least you should get more information about the man. How can you... Ito pa ang question ko. How can you defend the man if you do not know the man? Diba? He's 80 years... how could you defend the man if you didn't know the man? Tita Sipsi, Miguel Love, shout out. Paano mo dipinsahan si Digong kung hindi mo nga kilala yung tao? At saka paano mo ipaglaban yan kung hindi ka kumuha or mag-gather ng information sa Philippines? Yun ang sabi ni Hanilet kay Kaufman. Kasi pansin kasi nila, actually ito si Hanilet, maniwala kay sa akin sa hindi, nasulsulan to ni Maharlika eh. Nasulsulan to ni Harry Roque at ni Maharlika. Kaya isa sa rason na si Hanilet pinag-initan ni Kaufman na hindi napapasukin kasi nga lahat ng sinasabi kasi ni Maharlika at ni Harry Roque, yun din ang sinasabi ni Hanilet doon kay Digong. Ibawal nga yung ganung usapin, mga legal action. Ngayon, syempre ito si Kaufman kailangan kumita. Sayang naman yung 150 million a month. Di ngayon si Kaufman, siyempre, ang sabihin ni Kaufman dito, hindi po pwedeng ganito, nasulsulan ni Hanilet si Digong, pera naman ni Digong to, hindi naman to pera ni Hanilet. Pag tinanggal ako ni Digong, quits na. Di ba? Pag hindi na ako pinalitan ako ni Digong, wala na akong kikitain ito. Much better dito na gamitin kong negosyo si Digong. Paano ako kikita ang ganito? Di ba? Kung ikaw, mga kababayan, negosyante ka, o trabaho mo dyan ka kumikita pagiging lawyer. Papayag ka ba na merong magsulsul sa... Papayag ka ba na merong magsulsul sa kliyente mo na tanggalin siya para palitan? Siyempre, kung ako Kaufman, hindi. Di ba? Kaya siyempre, kung ang sabi siguro ni Kaufman dito, much better dito, gawa tayo action. Di ba? Sige. Suspended ko si Hanilet. Sige. Ganyan. Kaya sinuspended si Hanilet. Kasi hindi, actually mga kababayan, ganun lang yan eh. Alam ni Kaufman na si Hanilet kasama ni Roque at ni Maharlika. Tapos napapanood niya eh.
Nasa interview na may parang something na galit si Hanilet kay Kaufman. So ang gagawin ni Kaufman ngayon, sige, gawa ako hakbang dito. Ay, suspended ko, cancel ko yung visitation niya. Kasi pag napalitan ako, wala ko kita. Sabi nga ni Trillanes, intindihin nyo na lang, naghanap buhay lang yung tao. 150 million a month. Naghanap buhay lang, magwa 1 billion na, So, yun lang mga kababayan, yung ating reaksyon. Sabi nga ni Hanilet, wala ka bang time na pumunta ng Pilipinas, mag-gather ng information, mag-investigate doon para may pang-defend ka kay Digong? So, how could you defend the man if you did not know the man? Diba? Hindi mo siya kilala. Paano mo siya depensahan? So, yun lang. At sabi nga ni Hanilet dito, mga kababayan, siyempre, nagki-care lang daw siya kasi alam daw niya, ang lalim na daw dito, depressed na daw yan, alam niya, hindi na daw natutulog, hindi na daw niya gusto sa kwarto na yon. Mami Tess, may kilab shoutout kay Ma'am Tess Malbataan. So, sa madaling salita, mga kababayan, mamamatay na nga. Ito nga, nabalaka, nababahala si Hanilet kay Digong, lalo ngayon na pinagbawalan siyang pumunta, baka mamatay, kasi ang payat na daw, depressed na daw, may depression daw yung tao. Yun ang sabi ni Hanilet. May depression na yan. Kilala ko yan. Asawa ko yan eh. So, yun mga kababayan. Ang problema dito ngayon, wala talaga kayong magawa. Ang tanging antayin nyo na lang dyan ay ang katigukan ni Digong. Pag natigok si Digong, garapong uuwi, 40 days, 1 year anniversary, and kwento na lang siya. Diba? So, yun lang mga kababayan.